mukhang mapapaaga ang summer. Dahil hot na hot ang mga certified hunk na makakasama natin ngayong tanghali. Sina Prince Clemente, Migs Villasis at Kirst Viray. Kumandaan at matakam dahil bukod sa kanilang looks at six-pack abs, ipinagmamalaki nila ang mga Pangasinense food na ito sa kanilang restaurant. Sparkling ang career ng sparkle artist na sina Migs, Prince at Kirst. At kahit busy sa kanya-kanya mga ganap sa showbiz, may isa pa silang pinagkakaabalahan. Hello! Anak ko, ito naman ang mga hackers and Migs. Anak ko, dito kami sa Mangantila. Ito si Kirst yata ang totoo taga-Pangasinan. Ano yung Mangantila? Mangantila po is word po ng Pangasinan is in Tagalog po, kain tayo. Oh, yung pala, Mangantila is kain tayo. Ilang kayo dito sa business na to? Actually, ano pala, anim. Sino-sino yon? Si Prince. Ayan, si Prince Asa na, si pwede Prince? na rin tawagin. Tulong-tulong daw sila sa pag-conceptualize sa restaurant. Siyempre, bukod nga po dun sa pag-promote, may kanya-kanya po kaming naipasok ng mga dishes po dito. Ikaw ano pinasok ng dish? Mahilig po ako sa mga, sa mga Mediterranean dishes. Naipasok ko po dito yung chicken biryani. Ang dish na na-contribute ko yung baby back ribs, tsaka yung rib eye steak. Aba, medyo mamahalin din ha. Si Kirst, syempre sa'yo yung pigar-pigar. At saka itong kaliskis. Ang una nating lalantakan, ang pigar-pigar na kanilang specialty dish. 3 sangkap lang ang kailangan dito. Repolyo, sibuyas, at cara beef o karne ng kalabaw. Tinawag itong pigar-pigar dahil hango ito sa paraan ng pagluluto dito. Bali-baligtad ang ibig sabihin ng pigar-pigar sa Tagalog. Ay, masarap siya. Bakit maganda siya sa mga nagda-diet, Kirst? Di ba sa mga nag-workout, more on protein kasi po siya. Tapos para sa salad, so pwede mo talaga siyang gamitin. Actually, ang sarap niya. Sarap ng pigar-pigar. Tsaka dito na rin po namin kinukuha yung carbs sa gulay na. Kaya di na po kami nagkakanin. Bata pa lang ay atleta na si Migs at sinubukan mag-artista noong siya ay 22 years old. Gusto niyong ibasura ko yung buong material. Napabilang si Migs sa Voltes 5 Legacy. Paano nakatulong yung pagiging athletic mo doon sa role na ginampanan mo sa Voltes 5? Sobrang laking tulong niya kasi halos lahat po ng mga action namin doon puro fight scenes. Tapos since na nagkakarate po ako, parang naging ano na lang sa akin, muscle memory na lang po yung mga pinapagawa nila. Kaya ayun, sobrang pasasalamat ko rin sa mga... yun. Gusto mo sa mag-New Year, ha? Bawal na ka. Si Prince naman nagsimula ang karera nung sumali siya sa Starstruck Season 6. Delikado kami dito. Ngayon ay gabi-gabi siyang napapanood sa public affairs primetime action series na Black Rider. So ikaw naman, Prince, police ka doon sa Black Rider. At congratulations, ha? Thank you, thank you. Wow, ang rating talaga ay pumapalo, ha? Kumusta naman? Paano ka nag-internalize doon sa role mo doon as police? Actually po kasi ang first ko na parang major na role is yung sa Descendants of the Sun bilang sundalo sa Alpha Team. So parang medyo malapit lang din po na sundalo to police. Lalo po nung time namin sa DOTS is grabe yung training namin talaga with mga special forces sa Fort Magsaysay talagang. Dati po sundalo talaga yung dream Gusto ko. mo? Ngayon, ano na gusto mo? Mag-artista. Si Kirst na nagsimula naman sa modeling, pinasok ang pag-aartista at sunod-sunod na rin ang naging projects. Ngayon, may upcoming kami, yung tinitaping namin ngayon kay Marian Rivera po. Yung My Guardian Alien po. Ikaw ang angel doon? Ako po yung isa sa mga farmer po. Oh, wow! Farmer ka? Yes po. Yung pagiging model mo, nakatulong ba sa pag-aartista mo? Opo, kasi dati mahihayin ako. So, nung nag-start ako sa modeling, medyo tumaas yung confidence ko. Sabi ko, try ko yung sa acting na rin. Ito sisig bangus. Siyempre, hindi mawawala ang bangus dagupan dish sa kanilang menu. Ito sa pinakamasarap na sisig bangus na natikbang ko to. Kasi malinamnam din siya talaga. Ang galing yung mga nagluluto nyo, ha? Tsaka ano po to? Patok na patok sa mga manginginom, sa mga... Sinabi mo pa, pulutan. Okay, so ano tayo, longganisa? Ayan, alaminos longganisa. Alaminos. Try niyo po. Bakit nilagyan nyo ng toothpick? Yun yung hindi ko alam na story po bakit yung, yung longganisa namin may tooth. Bakit may toothpick, di ba? Pwede namang wala na, nilagyan pa ng toothpick. Yan. Actually po kasi pag nagkaroon ka ng tinga po, after yan, diretso na po. Ang sarap.
Ganito pala dapat luto dito. Medyo crispy. Masarap din ang longganisang Pangasinan nila. Isa pa sa ipinagmamalaki ng mga taga-Pangasinan ang kanilang kaleskes. Ito ang tawag nila sa bituka ng baka. Ito ay parang papaitan ba? Papaitan po. Ano ginagamit dito? Lamang loob ng baka rin po. Uy! Ang sarap. Hindi siya lasang kaliskis ng isda. Sarap. Oo nga, parang siyang papaitan. Ano sa Panggalatok ang masarap, Kirst? Masamit po. Masamit? Pag sobrang sarap talaga, ang sinasabi Masamit na namin, masamit? Masamsamit. Masamsamit? Masamsamit. Alam mo yan. Hindi po. Paano na nare-resist yung temptation na tikman, kainin yung mga pagkain? Sasarap. Dahilan ko lang para nag-workout ako kasi gusto ko makakain ng masasarap na pagkain. Yun. So, pag Kaya ako workout ka, nag-workout. makakakain ka na marami. Yes po. Tama. Same din po ako. Pagising, punta ng gym, workout. Pag natapos ko yung workout, dito naman kain. Dito ka talaga dumadaya pa ng kain? After ng gym po. Okay. Ikaw, Migs, gano'n din? Ako po nakadepende kung gaano karami yung kinain ko. Kung sobrang dami po, siguro mga 1 oras po ako tatakbo sa gabi. Kasi ang hirap i-resist yung ganitong pagkain masarap talaga disiplina lang din talaga, di ba? Kung pwede ka namang makakain ng marami, at the same time, pwede mo nang ma-maintain yung magandang katawan mo. Kahit abala raw sila sa kanilang showbiz career, sinisiguro nilang may oras pa rin sila sa kanilang negosyo. Ano lang po talaga, time management. Time management. Especially kasi kayo, kanya-kanya kayo ng mga projects. So, kailangan pag meron kayo talagang time na iaalat para kayo mismo yung makakita. Kumusta kita nyo dito sa business niyo? Okay naman? Okay naman po. Gusto nyo malaki? Hindi naman ganun ba kalaki, pero kumikita po. Hindi Sa kasi... awa po ng Diyos, wala namang buwan na lugi. Isa sa mga susi talaga yun na isa matagumpay na negosyo sa food, yung masarap yung sineserve ng pagkain sa mga customer. Para kina Migs, Prince at Kirst, higit pa sa kita ang nakukuha nila mula sa negosyong ito. Natuto akong mas hands-on sa business. Nakikita ko po yung mga hindi ko pa alam, like sa pag-handle ng mga staff, sa kung paano yung magandang service na mabibigay namin sa mga guests. Nandun po yung saya pag nakita mong nagre-reflect po yung ginagawa mo sa isang business. Ang learning ko is hindi araw-araw Pasko sa business. Talagang may buwan na malakas, may buwan na medyo mahina. So, dapat talaga stay strong. Dapat talaga hands-on ka talaga sa business mo. Hindi yung iaasa mo lang sa staff mo, sa crew mo yung pagpatakbo ng restaurant. Kasi kapag ganun po, parang hindi mo namamalayan, nalulugi na pala yung restaurant mo. Thank you so much at good luck sa inyong another business venture sa La Union. Hopefully po. Ibig sabihin, kaya magkakaroon sila ng branch kasi the business is doing well. Kaya mag-branch out na sila. Thank you so much. Ayan, thank you. Sarap ng food.